Good evening mga ka-guys, good evening mga kasari. For today's video guys, kuyogi ko ninyo, maadto tag Bangkiruhan. Bangkiruhan Public Market guys, ang pinakasikat nga public market dinhi sa Dakbayan sa Davao. So karon si Kuya AG guys, after sa pila ka adlaw, mahapit daw kasi mana nga walay vlog si Kuya AG and ang among tindahan is close open dahil sa nangyari sa aking mama. And balik si Kuya AG guys sa realidad. Ito po yung reality ng buhay ni Kuya AG. Kung hindi sa tindahan, sa tubigan, kung hindi sa tubigan, sa palengkehan, kung hindi sa palengkehan, sa Uyang Gurin. Yan po ang routine ni Kuya AG. So today's video, sabayan nyo ako guys, mamili ng mga gulay. Ayan po, may bitbit na si Kuya AG yung plastic silupin. Tapos na nakapamili ng mga sibuyas na pula na super mahal sa ngayon, and andito ako ngayon sa mga sibuyas dahon na mahal din ng time na yan kasi namili kami Sunday ng gabi. Medyo mahal ang gulay lalo na pag Sunday pero walang magawa, no choice si Kuya AJ dahil wala kaming pambenta pagka Lunes, so kailangan naming mamili. Adjust na lang guys sa presyo dahil ang presyo ng sibuyas na dahon nung namili kami is nasa 80 pesos, tumataging-ting na 80 pesos. At saka si kamatis pala guys sa ngayon is medyo mahal pa rin, pero okay lang, mabenta pa rin ang kamatis kahit mahal. Umabot pa yung kilo ni kamatis ng super mahal talaga pero nabibenta pa rin. So ngayon medyo afford na pero hindi pa rin siya bumalik sa normal na presyo. Namili si Kuya AG guys na isang plastic lang na hindi gaanong kalakihan, at least meron tayong pambenta. Ganon talaga guys ang buhay, lalo na pag tindahan ka at nagbibenta ka ng mga gulay. Hindi pwedeng maubusan ka talaga ng gulay na wala kang pambenta, dahil pag may namili ng isang pirasong kamatis guys, damay-damay na po yan lahat. Meron din siyang bilhing ibang pang mga bilihin, lalong lalo na yung mga pangsahog na kailangan sa pangluto. So kung wala kang kamatis, nag-umpisa lang siya sa kamatis or sa sibuyas or sa bawang, pag wala kang mabentang ganyan, wala na rin lahat ng dapat mabenta pa sa kanya sana or mabili pa niya sa tindahan mo, dahil maghanap na yan siya ng ibang tindahan na may bawang, sibuyas at saka kamatis. So doon na siya bibili ng magic sarap, doon na siya bibili ng mantika, doon na siya bibili ng paminta, doon na siya bibili ng kung ano-ano pang pangsahog sa pangluto. So sayang yung sana ibenta mo na dahil lang sa kamatis, sa bawang at sa sibuyas na wala sa tindahan mo, napunta siya sa ibang tindahan. Di ba ang saklap, pera na sana, naging bato pa. So kailangan talaga ni Kuya AJ magsumikap, makapamili ng gulay para yung ibang pangbenta natin o yung ibang binibenta natin is mabenta rin, dahil sa pag bibili sila ng gulay or bibili sila ng kung ano-anong pangsahog sa pangluto, kailangan isahan na rin. Kasi ako man, ayaw ko mamili na sa mga tindahan na hindi kompleto. So pag may kulang dyan na isa or dalawang gusto kong bilhin na wala, lilipat ako sa ibang tindahan para doon ko mabili lahat. So ganon yung hinuhugutan ni Kuya AJ, na kahit napagod, kahit na yung time na yan is galing pa kami guys, naglibing sa aming mama, pero kailangan naming kumita, kailangan naming makabenta. So kahit pagod, nagpunta pa rin kami sa palengke kahit gabi na para may ipambenta kinabukasan. So ang atsal pala ngayon guys, balik tayo sa presyo. Ang atsal pala ngayon is medyo taas din pero okay lang. At saka yung patatas na katabi ni carrots is nasa 150 pa rin yung kilo na hindi gaanong kalakihan. So regular lang yun, sizes yung binili namin pero nasa 150. Gaano na lang kaya yung mga yung mga lalaki pa dyan na mga patatas? So siguro nasa 180, 190 ang kilo ng ating patatas. So sa pamimili pala guys ng mga Chinese pitsay, tulad nung tinitingnan ni Kuya AJ, kailangan makita mo or ma-check mo siya na wala mga uod or hindi siya blight, kasi pag nag-blight yan, pagdating sa bahay kinabukasan lanta na. So yun ang isa sa chine-check ni Kuya AJ pag namili ng Chinese pitsay or pitsay bagyo. Ang kilo din ng pala ngayon guys ng talong is hindi siya masyadong mataas, hindi rin siya mababa. So nasa lang, normal ang kilo ng talong. So nabili namin yung talong na yan sa 55.
per kilo, 55 per kilo, at saka yung ampalaya. Si ampalaya din guys is same lang sa kilo ni talong. So ayan po, namili kami ng hindi naman gaanong karamihan sa talong dahil kinabukasan or sa susunod na araw is mangulubot na si talong. So kailangan tansyahin mo na maubos lang siya isang araw or dalawang araw. So pangatlo, pang-apat, pang-lima hindi na siya pwede. So diyan sa guys, diyan sa luya, wala namang problema sa luya, pero yung luya namin is hindi namin tinatanggal sa plastic pagkadating sa tindahan. So naka-display siya, nakaganyan lang, naka-open ang plastic pero hindi talaga siya nilalabas sa plastic para hindi rin siya mangulubot agad at saka hindi siya nasisira. Dahil pag na-expose siya sa init, na-expose sa araw, mabilis pong mangulubot ang ating mga luya. Si kalamansi pala guys is mura sa ngayon at saka namili pa kami ng kalamansi juice na mura din. So benta rin namin siya ng mura at saka masarap yung kalamansi juice na yan. At saka sa okra pala guys, ang ating okra is nasa normal na kilo lang. Hindi naman siya gaanong kamahalan talaga. So namili kami ng konti lang at saka dahil rin yan siya guys, kung hindi siya mabenta, kakainin lang namin. Masarap yan isawsaw sa bagoong, na may suka at saka may sili na maanghang. Ayan yung masarap sa okra. So kahit na hindi siya mabili at saka hindi siya mabenta, pwede ring mamili tayo para konsumo na rin sa natin. Yan din ang kagandahan guys, pag may benta kang gulay, na libre na rin yung mga gusto mong kaining gulay at saka kahit na pasira, so hindi talaga siya abutan na masisira dahil pwede mo siyang lutuin. So huwag mong isipin na nalugi ka, ang importante nakakain ka ng gulay. Yun ang isipin mo guys. At saka para tips na rin para hindi ka masyadong malugi pagdating sa pagbibenta ng gulay, tubuan mo siya guys ng tamang-tama na tubo lang just in case hindi siya maubos at saka may naiwang kainin mo or nasira talaga, hindi ka malulugi. So tumubo ka pa rin. Ganon ang technique ni Kuya AJ para sa mga bentang gulay. Ganon din sa palengke kadalasan ang nangyayari pag gulay kasi si gulay is critical. Siya yung paninda na very critical, lalong-lalo na yung mga dahon-dahon. So kung binili mo si kangkong ng for example, binili mo siya ng 10 pesos ang tali, ibenta mo siya yung isang tali pagdating sa tindahan mo ng 20 pesos. So kalahati yung tubo mo just in case pag nabenta mo siya or pwede mo siyang hatiin pa like 10-10. So pag nabenta yung isa, bawi ka na sa kapital. So pag nasira siya guys, hindi ka nalugi dahil nabenta yung isang tali na 10 pesos. So bawi yung kapital mo at saka kung kinain mo yung isang tali na 10 pesos, binawi mo na yung kapital mo, nakakain ka pa. So ganon ang technique sa pagbebenta ng gulay. Kailangan mo siya tubuan ng sakto-saktong tubo talaga para just in case kung masiraan ka or malanta yung paninda mo, hindi ka masyadong malugi o hindi ka nalulugi dahil kahit na bawi na lang sa kapital para at least sa susunod na pamili mo ng gulay, meron ka pang ibibili ulit o so pang ruling na kapital mo sa gulay na ibebenta mo. Ganun lang po yung technique ni Kuya AJ na ginagamit or ginagawa sa pagbebenta ng mga gulay. So lang yan guys, diskarte lang para kumita at saka madagdagan yung ating mga paninda at madagdagan din syempre yung ating benta. And that's all na lang for today guys. Thank you sa pagsama sa aking pamamalingki. See you next vlog. Bye bye!